isang Catholic na panauhin po natin. Ang naroon si kapatid na Joey Gubalya. Magandang gabi po, kapatid na Joey. Tuloy po kayo at nandyan po si kapatid na Ellie. Ano po ang ating may paglilingkod? Magandang gabi ho sa inyo. Magtatanong lang ho ako kung ano ba sa loobin nyo ni Brother Ellie tungkol sa death penalty. Okay po, sige po. Ano po ang tanong nyo sa death penalty, kapatid na Joey? Penalty. Ano ang point niya sa death penalty, Brother Daniel? Pakitanong mo lang. Ang tinatanong niya lang po yung anong saloobin daw po ninyo dito po sa death penalty. Hinihingi po ba ninyo, kapatid na Joey, ang stand ng kapatid na Ellie tungkol po sa death penalty? Ganun po ba? Ayun daw po, kapatid na Ellie. Alam mo, kapatid, ang death penalty, originally nanggaling yan sa justice ng Diyos. Galing sa Diyos yan eh. Yang death penalty, that is God's justice. Basahin natin sa aklat ng Exodo. Ganito ang sabi sa isang talata, 21-23. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sino man ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin. At kung ang isang baka ay manuwag ng isang lalaki o ng isang babae, na anupat mamatay, ay babatuhing walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakanin. Datapwat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat. Ang hustisya ng Diyos, kapatid na Joey, pati baka pag nanuwag, babatuhin hanggang mamatay. Pag namatay yung sinuwag ng baka, papatayin sa bato yung baka. Pero yung may-ari ng baka, walang kasalanan, hindi siya maaano. No? Kasi pag wala itong batas na ito, baka ang patayin naman nung napatay ng baka. Para wag ka magkaganon, ang tunay na hustisya, kahit na yung baka ay ang may-ari wala namang kasalanan, pero yung baka ang nanuwag, papatayin yung baka. Utos ng Diyos yan. That is God's justice. Pagka umutang ka ng mata, mata kung mata, nangipin, binuntal mo, 3 nawala, 3 ngipin mo rin ang aalisin. Pero kung ang ginawan mo ng ganon ay alipin mo, kasi nung panahon na yon, yung mga alipin, binibili yan eh. Hindi yan sinusweldohan, binibili yan ng pera. Pag nabili mo na, paglilingkuran ka na nung alipin mo habang panahon. Pero pagka binugbog mo, nawala ng ngipin, o kaya ba, sa pagbugbog mo, namala ang mata, nabulag, papalayain mo na. Malaya na yun, tao na yun. Yun ang batas ng justice ng Diyos. Kung may karamdamang sumunod ang wika, dahil sa pagbababag ng sino man, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. No? Mata kung mata, ngipin kung ngipin.
paa kung paa, paso kung paso, etc. Kung ako tatanungin mo kapatid, yan death penalty, nagmula yan sa hustisya ng Diyos. Ngayon, sino ang binigyan ng karapatan yan? Yung bayang sa Diyos na Israel, ang kanilang tagapamahala, si Moises. Hindi politiko yon. Propeta ng Diyos yun. Gis 28:29 ng Ebreo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Mueses sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Yun, ang magpapawalang halaga sa kautusan ni Moises, pag may 2 o 3 saksi, babatuhin yan, mamamatay ng walang awa. Babatuhin hanggang sa mamatay. Yun ang batas ng Diyos sa Israel. Kaya yung death penalty, galing yan sa Israel. Pero, ang nagdi-decide ang Diyos at si Moises. Ano yun eh? Inculpable ang tawag sa Kastila o Portuguese. Hindi pwedeng masisi. Bakit? May guide sila eh. Ang aral ng Diyos ang guide nila. Hindi ang guide nila kung sino malakas sa wes, kung sino magandang abogado, kung sino ang maraming pera. Hindi yun ang guide. Ang guide ang batas ng Diyos. Kaya pag batas ng Diyos, walang maaagrabyado. Ngayon, pag ipinairal ngayon yan sa mga bansa, yung death penalty, kung nasa matuwid na huwes, matuwid na piskal, hindi nalalagyan, hindi ako tutol. Pero kawaawa naman, pag ang huwes at piskal, yung nakalagay sa 9:24 ng HOB, basahin natin. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino nga? Ang masama, si Satanas, tinatakpan ang mukha ng mga hukom. Naranasan ko sa buhay ko yan, kapatid. Diyan sa Pampanga, malakas kasi yung kaaway ko, yung nagdemanda sa akin. Dinimanda ako ng estapa at ang hatol sa akin sa Pampanga ay 38 years in prison. Abogado ko, pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, si Dean Antonio Coronel, talo pa rin ako. Nag-apila ako sa Court of Appeals. Humingi ako ng hustisya. Salamat naman sa Diyos. Ang nakinalagyan na huwes ay matuwid na huwes. Salamat sa Diyos. Dinismiss yung kaso ko sa Court of Appeals. Alam niyo kung bakit? Nagsabi lang naman kasi ako ng totoo. Kaya ako hinatulan sa Regional Trial Court kasi inamin ko raw na wala akong pera sa bangko nang i-issue ko yung cheque. Totoo naman yun. Nung bang i-issue mo yung cheque, may pera ka ba sa bangko o wala? Wala po, sabi ko sa West. Kasi ang cheque naman po, ang petsa, 6 na buwan pa. Wala pa akong pera sa bangko noon. Sabi kong ganun. 6 na buwan pa yung petsa nung cheque sa usapan namin. Kaya ang bala ko talaga doon, lalagyan ko ng pondo pagdating nung sa petsa. Dahil negosyante ako, wala naman akong pera, marami, pinaiikot-ikot ko lang yung pera ko. Nung sabihin ko, wala po ako talagang pera, naku, nagtawanan yung mga kalaban.
talo ka na ika. Talo nga ako sa kanilang huwes, kaibigan nila yung huwes eh. May connection sila eh. Talo ako. Ngayon, pagdating doon sa Court of Appeals, binaliktad ng Court of Appeals. Wala ikang istapa rito. Maaari ikang may kasalanan siya sa BP 22, Batas Pambansa 22. Kasi sa Batas Pambansa 22, special statutory law yan, pag nag-issue ka ng cheque, walang pondo, kasalanan mo agad. Hindi ko naman alam yun. Hindi ko pa alam yung batas na yun noon. Kasi bagong batas yan noon eh. Hindi ko pa alam. Yung cheque ko talaga, wala naman pondo yun. Guarantee ko lang yun eh. Yun, tawanan sila. Todas ka ika ngayon. Mete nakakanyan, sabi nung kalaban ko. Mete nakakanyan. Patay ka na ngayon. Sabi. Tuntua sila. Pagdating sa Court of Appeals, hindi naman ka-estapador si Soriano eh. Sinabi nga niya doon sa tumanggap ng checking, wala siyang pera eh. Nakita nila yung transcript na sabi nung umuusig sa akin, wala siyang pera. Sabi niya, pero kahit wala siyang pera, nag-issue siya ng cheque. O di alam mo naman pala ikang wala siyang pera. Ba't mo tinanggap yung cheque? Hindi ka na-istapa ron, walang istapa ron. Ang katunayan, may sanla nga eh. Ang sanla, lupa at bahay. Paano nag-iistapa? Dinismiss ng Court of Appeals. Salamat sa Diyos. Pag natsyempo ka sa mga huwes na hindi kayang lagyan, kasi nakarating sa akin yung balita doon sa sekretaryo ng huwes na nilalakad daw nung kalaban ko. Talagang ganun. Yun ang nakakaduda ngayon sa death penalty. Na hindi ka nakakatiyak lahat ng huwes, totoo ang hatol. 9:24 ng HOB. Ang sabi, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyan tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Merong mga hukom na tatakpan ang mukha para wag makita ang hustisya. Kaya, tatanungin mo ako, ang death penalty galing sa Diyos. Pero dapat, ang mag-implement, gaya ni Moises, na mangangaral at tao ng Diyos, hindi yun magpapasuhol. Hindi yun magpapadala sa kulay ng politika. Ngayon, tinatanong ako na iba, payag ka ba sa death penalty? Sabi ko, si Pacquiao payag din si Pacquiao sa death penalty. Ako, payag ako kung ang judge na hahatol, matuwid. Kasi hindi nga natatakot yung mga drug dealer eh. Como wala namang death penalty rito, hindi kagaya sa Singapore. Sa Singapore, death penalty ang drug. Kaya tinyo Singapore, hindi makatrabaho yung mga drug dealers na yan sa Singapore eh. No? Death penalty na rin ngayon yan sa Colombia yata eh. Kaya nabawasan yata yung drugs doon eh. Sa atin, walang death penalty. Ayan, diyan ngayon nagsasaksakan yung mga drug lords and drug dealers. No? Tapos sabi ng ating mga kalaban ng gobyerno diyan, wala naman na nagawa yan si Duterte. Sabi ko, meron naman. Magtapat naman kayo ng totoo, meron naman. Maraming ang mga drug addicts na napigil eh. Ba't ko alam? Naanib sa iglesia eh. Natakot sila dun sa pagpapatupad na drug war ni President Duterte. Naanib sa iglesia. Tinigilan na namin, Brother Eddie. Nung tigilan namin, nakapakinig kami sa dating daan. Salamat sa Diyos, sabi nila. Di alam ko na nangyari. Totoo talagang may nangyaring mabuti dun sa drug war. Pero yung mga kalaban sa politika, hindi naman, ang nakakainis, may mga tao sabi,
namumulitika raw ako. Hindi ako namumulitika, wala akong kinakampihan, mga kababayan. Wala akong kinakampihan. Ang sinasabi ko lang, meron bang nagawang mabuti? Meron, kasi mga kapatid na anib sa iglesia, meron pang dating drug addict, meron pang dating drug puser. Nung matakot sa ni President Duterte, tumigil, naganap ng ibang hanap buhay. Yung iba nga, naging empleyado ko pa eh. Kaanib na po ako, Bradley, wala lang po akong trabaho. Sige kako, sa restaurant ko, meron ka doon tatrabahuhin. Ayun, awa ng Diyos. Sila nagkukwento sa akin na dati silang gumagamit ng droga. Pero awa ng Diyos, nagbagong buhay sila ngayon. At ang sabi nila, hindi na sila babalik sa droga. Yun ang aking saloobin dyan, kapatid na Joey. Ewan ko kung matutuwa ka, kung magagalit, pero bahala ka na. Ako lang naman ay nagsasabi ng totoo. Okay po, kapatid na Joey. Ayo, salamat ho. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat po. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid.